Sa ibang balita, pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang mga Caviteño sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo ang mga proyektong pang-infrastruktura na matatapos sa kanyang panunungkulan. Si Elena Luna sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Aquino na makukumpleto ang mga nakapilang proyektong pang-infrastruktura sa Cavite bago matapos ang kanyang panunungkulan. Sinabi sa kanyang pagbabalik sa Cavite. Kabilang dito ang LRT Line 1 Cavite Extension. 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadagdagan din tayo ng tinatayang 250,000 na paserong ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, no, na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Dagdag good news pa po. Pero alam mo nyo, sabi na 2015, kung aagahan nila, okay lang sa akin. No, hindi po ako magagalit kung papaagahan yung magamit yung LRT-1. Nabanggit din ng Pangulo ang Cavite-Laguna Expressway. Dagdag good news pa po, inaprubahan na rin ng NEDA nitong lamang Enero ang mahigit 35 bilyong pisong pondo para sa Cavite-Laguna Expressway. Oras na makompleto ang 47 kilometrong highway, magkakaroon ng alternatibong ruta ang mga motoristang dating nakikipagsiksikan sa Aguinaldo Highway. At ang biyaheng Manila papuntang Dasma na madalas abutin ng 3 oras, mahigit 1.5 oras na lang raw po. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Cavite sa ekonomiya ng Pilipinas. Pinasalamatan rin niya ang mga Caviteño sa binigay na pagkakataong paglingkuran sila. Maraming salamat po sa pagiging lakas ng pamahalaan para maitulak ang bansa tungo sa malawakang pagunlad. Wala pong duda, ang mga tagumpay sa tuwid na landas ay bunga ng inambag na sipag, tapang at malasakit ng mga Caviteño. Kasabay nito, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga Caviteño na kailangan ng Administrasyong Aquino ng tapat na katuwang na magpapatupad ng mga reforma sa lokal na antas. Bilang gateway sa Maynila, nakasama Cavite kung ang mga inaangkat na produkto at serbisyo mula sa mga karating probinsya ay darating ng nasa oras o mabibilasa at masisira dahil sa traffic. Kung may mga negosyante naghahanap ng ibang lugar bukod sa Maynila na magpapagtayuan ng negosyo, automatic agad ang Cavite sa kanilang listahan. Pero siyempre, ang mga ganitong potensyal ay makakamit lamang kung ang mga pinunong ihahalal ninyo sa Mayo ay nakatutok talaga sa kapakanan ng mga Caviteño. Sinabi ng Pangulo na subok na ang husay ng kandidatong gobernador na si Ayong Maliksi dahil nagawa nitong pababain ang poverty incident sa Cavite. Inendorso rin ng Pangulo bilang Vice Governor si Jay Lacson na anak ng Senador Panfilo Lacson, pati na rin ang mga miyembro ng Team Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.